nga pala, iba nga pala gusto mo. Oo, Gusto mo siya to be bigyan ng honest, tsansa. Opo. gusto kong na mag-succeed siya. Kasi nasasayangan ako sa isang Marcos legacy. Na pag magkaroon lang ng lakas ng loob ang presidente na palayasin na yung misis niya kasi ang problema nagsisimula siya. So, kung yun ang problema, di ligwakin niya ang wife niya. Hindi naman yung ligwak na what I mean yung hiwalay, no? Kaya lang yung Huwag makialam sa pamumuno. Pag hindi nakialam ang wife at pabayaan ang presidente na binoto natin na mag-run ng government, tingin ko may pag-asa pa. Kaya lang habang nandyan yung wife, yun po ang malaking problema. Sorry to General, pasensya ka na kung pessimistic ako pagdating diyan. Hindi niya kasi kaya. Yun lang. Hindi niya kasi kaya. Dito na. Hindi na siya aabutin ng pag hindi niya kaya yung wife niya, mahirapan na siya sa itong pangatlong zona. An analysis ko lang ito, baka mamaya sabihin na naman nag-destabilize ako. Okay. Ko lang. But kung ako ang masunod, kung ako lang ang may power, by the virtue of my one. Ligwakin ko yung wife, huwag kang makialam. Pag makialam ka, ganito ang mangyari sa'yo kasi may power ako eh. Dahil nahirapan siya, sige na, hindi na ako makialam. Ikaw na, presidente, you run this government. Pwede pa, makabot siya sa zona. Hanggang 2028 na zona. Habang nandyan yung wife at hindi niya kayang, I'm sorry. That's my negative prediction. Hindi na siya magtatagal. Kung nandyan ang wife. Okay. Si Tamba daw, hindi natin pag-usapan, si Tambaluslos. Hindi na kailangan pag-usapan yung hayop na yun. Wala namang kwento yun eh. Wala namang kakwento-kwento yung hayop na baboy na yun. Puro na lang ding arte-arte lang yun. Natin. Ano ang nakikita mo, Roy, kay Tambaluslos? Mananalo ba siya sa kanyang pangarap? Actually, alam ko na yung before, nag-analyze ako doon sa mga galawan nila. Sinabi ko na sa mga followers ko 9 months ago na may gagawin sila para sirain si Sara. Kasi ba nag-expose ka rin na si Tambaluslos gusto talagang maging presidente or gusto nila maging presidente si Tambaluslos tapos si Sandro. Sabi ko, kung ganun yung plano nila, isa sa una yun na ang threat kasi si Sara Duterte, kaya kailangan nilang sirain. Papasok niyo si baklang Sandro? Wala namang alam si Sandro sa pamamahala. Di ba pinaupo na nga lang nila para maging kongresista? Ba naman itong mga to? At yun na nga nangyari, di ba? 9 months. So, ang kasi dito, di ba, sabi ni Sas din, ayon sa kanyang na-observe behind the camera, dalawa talaga ang nag-ano sa bansa natin ngayon. Si Tambaluslos at saka si Lisa. Si Lisa kasi, kailangan niya si Tambaluslos kasi matagal na sa politika si Tambaluslos. Diba? Alam ng discarding galawan ng kampanan. Yeah. Kaya nga, di ba, yung sinabi ni Bongbong na magre-resign lang siya, di ba, na i-secure niya na si Tambaluslos yung presidente. Kaya nga, di ba, yung ugong-ugong na gusto lang impeach si Sara, kasi nga, pag na-impeach si Sara, ang presidente ang pipili sa Congress at saka sa Senado kung sino ang papalit kay Sara. Yun yung nakikita kong plano nila. Kaya nga, di ba, yung Makabayan Black ay talagang gustong isulong yung maligwak itong si Sara. Di ba sila naninira? So, yun na nga. Si Tambaluslos talaga yung parang ni Lisa, parang kung nahirapan siya si Tambaluslos ang anuhin niya. Parang yung katulong. Parang sidekick. Yeah. Yung Tambaluslos. Correct. Sidekick. Sidekick, oo. So, General, ano yung opinion mo doon sa, not opinion, ano yung pakiramdam mo nung nalaman mo, isa sa mga in-expose ko na binigyan, actually, ang aking puting ahas dito ay kongresista mismo, mga dalawang kongresista, ng tigto 2 million ang mga congressman. Ito coming from akin to. Hindi to galing kay General, hindi galing kay Roy. Ito ay galing sa puting ahas ko. Kaya baka mamaya atakihin nyo na naman, gobyerno, si General Macanas dyan. So, 2 milyon, General, ang pinamasko ni Tambaluslos, ni Romualdez, Speaker of the House, sa mga kongresista nga, bago mag-break ang sesyon, bago sila mag-recess.
So binigyan ng tigda 2 milyon noong December 13 yata or 12. So ano ang pakiramdam mo dito nung narinig mo pa lang ngayon na binigyan ang 315 or 16 kongresista ng tig 2 milyong pabaon o pamasko galing sa pera ng bayan? Kapalit po yan para i-push ang People's Initiative. Basta ako ngayon, basta galing sa iyong puting ahas, naniniwala na ako. Kasi naobserbahan kita na hindi ka basta-basta naglalabas ng ganyan. Talaga, ngayon, narinig ko sa bunganga mo na pag may nagbato ng info, bine-verify mo sa iba. So lala akong bibilib. Kaya yung mga ganyang revelation mo is lalong how do I say it, na nagpapalakas sa akin na mag-ingay. Kasi kung hindi tayo mag-ingay, kawawa yung mga kababayan natin. Kasi kung hindi ako mag-ingay, hindi kayo mag-ingay, buhay man tayo. Makakain ng Lalo na po kayo, may pension kayo. Yes. Walang problema. Bakit pa natin ginagawa ito? So again, yung konsensya ba at yung mga ganyang expose mo, Marlica, yun yung parang apoy o vitamins. Every time na may expose ka, naglalagab yung, I don't know kung galit ba, whatever, hindi ko maipaliwanag. Pagmamahal siguro. General pagmamahal. Pagmamahal sa pagmamahal. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Basta habang may hininga pa ako, ang commitment ko is magsalita. Kung ipreso nila ko, gurgurin nila ko dahil sa pagsasalita, bahala na ang Diyos. Ikinomit ko na ang buhay ko sa Diyos. Nung tinyente pa ako, bago ako ma-assign sa Mindanao, takot na takot ako mamatay nung tinyente ako. Siyempre bata pa po kayo noon, may pamilya kayo. Pero you know what, General, nagpapasalamat talaga ako sa inyo. Inaalayan niyo pa ako ng kanta, natutuwa po ako, napapakinggan ko. Tapos binigyan niyo ako ng regalo na dark chocolate na tawag dito, produkto ng probinsya niyo. Alam niyo po yung naisip ko doon nung binigyan niyo ako ng hot chocolate. Kasi po, ito lang para sa kaalaman, di ba, pumunta po ako ng Paris. Takot kayo sa katotohanan. Roy? Yeah, last word ko lang, ito po ay sa mga OFWs. Kasi naniniwala po ako na pag mag-unite itong OFWs, may kakayahan talaga sila kahit sino dyan, kahit na mga oligarchs, kaya lang patumbahin, di ba? Kasi nga, we share the same sentiments na tayo, habang kumakain tayo sa ibang bansa, inaisip natin na sana ganito din sa Pilipinas, 'di ba? Na bawat Pilipino ay magandang tirahan, 'di ba? Nakaka-afford bumili ng kotse, makakakain, 'di ba? Yun naman talagang gusto ng mga OFWs, and alam ko mag-agree sila. Napakaganda po ng ating Pilipinas, yung bansa po natin, 'di ba? Yung resources natin. Ang problema lang kasi talaga natin yung na-elect ng Smartmatic, 'di ba? Yun may malaki ang chance talaga na babangon talaga ang Pilipinas pag mawala na tong mga corrupt na ito. Yun lang sa akin. At pag-asa talaga ang mga OFWs. Yes, sabi ni Alex E. People movement nga, ayon kay General Macanas. Ako, maiksi lang po ang salita ko. Mga palangga, itinataya ko po at nitong dalawang kaharap ko, si General Macanas at Roy, at iba pa ang aming buhay nang walang kapalit na kabayaran galing sa pera ng bayan. So kung kaya namin itaya, ako babae pa, di ba? Kaya nyo rin, okay? Mag-speak up, kasama kayo. Lalo na yung mga taong nasa gobyerno na mas may kakayahan kayo sa amin, na mas may matayog ang antas ng pinag-aralan ninyo. So ang hinihiling lang namin, sumama na kayo sa Speak Up Day. Kasi kapag sabay-sabay tayo ng Speak Up Day, mawawakasan na po natin ang sindikato at mafia sa gobyerno ni Kuting at Ahas. With that, thank you very much sa inyong dalawa, General. Thank you so much for your time and Roy. Thank you very much. Bye for now. Ayun na nga yun talaga. Well, thank you. Ay, syempre sa panibago na namang binigay na hinain ni Maharlika, no? At sa ating mga gentlemen na nandito ngayon sa ating usapin, no?
Wala hong may gusto na ito. Ang gusto lang ho natin iparating sa bayan o sa pamahalaan natin na maging honest lang po, no? And wag ho tayo magnakaw sa bayan. Yun lang ho yung pinaka-importante. Wag ho tayo magnanakaw. Again, thank you guys sa inyong panonood. Grabe, nabot tayo ng almost 3 a.m. na ho. Ay, 4 a.m. sa Pilipinas, no? 4 a.m. na po. Oh, grabe ang inabutan natin mga oras. And again, this is your show, Grand TV. Maraming salamat po sa inyong pagtambay and sa mga makakapanood ng video. And please share nyo ito, guys. And again, this is your show, Grand TV. Peace out. Bye-bye. I love you guys. I love you. And ingat ho tayo mga OFW, no? Again, God first, second our family, and third is our work. Bye-bye, guys. Grand TV, peace out. Thank you.